Hello, magandang araw po. Welcome to this channel. Ako nga po pala ulit si Vince. Student visa rin po ang pasok ko noon sa UK. Maituloy ko lang yung ating previous videos. Ano nga ba ang pinagdaraanan ng ating mga UK employers bago nila kayo mas sponsoran mula sa Pilipinas, maging direct hire man yan or via a recruitment company? Hatiin natin sa dalawang bagay, direct hire or via a recruitment company. Usually, ang direct hire ay nangyayari dahil most of the time ay meron kayong kakilala o kamag-anak na naninirahan na o nagtatrabaho dito sa UK. Maaring ito ay kanilang current employer or kakilala or kaibigan. Ang lahat naman ng mga UK employers ay interested para kumuha ng mga Filipino workers. That's given. Ngayon, ano yung prosesong pagdaraanan? Unahin natin yung direct hire. Direct hire is yung employer dito sa UK, dapat meron silang sponsor license to sponsor you in certain skilled worker category. Maraming mga skilled worker jobs. Merong shortages, which is mas mababa yung salary requirements. Ang tawag na dito ngayon is immigration salary list o yung mga skilled worker category na medyo tinaasan na nila ang salary threshold. Once na meron na silang sponsor license, kailangan nilang mag-request ng certificate of sponsorship appropriate para sa skilled worker category na ina-applyan ninyo. May mga kagastusan ng mga employers mula sa pag-apply ng sponsor license, sa pag-issue ng certificate of sponsorship. Pag-uusapan pa ninyo, of course, sa Pilipinas, ang iminamandato ng ating pamahalaan ay 0% placement fee. So, ibig sabihin, majority ng mga gastusin ay iso-shoulder ng ating mga employers. After na ma-issue sa inyo ang certificate of sponsorship, kailangan nyo mag-apply ng visa. Once you obtained that visa, kailangan ninyo mag-apply sa Polo para sa inyong verified documents. Once that's verified, that's the only time na pupunta kayo sa POEA para sa inyong PIDOS at para ma-issue ang inyong exit clearance. So, normally, nangyayari ito between 1 to 3 months after your successful visa application. At sa lahat ng mga prosesong ito is merong kaukulang gastusin. Swerte kayo kung ang inyong employer ay ang gagastos ng lahat. Kalimitan, nag-split ngayon ang gastusin ng employer at saka ng mga candidates. Employers can recruit up to 5 people under direct hire. Ngayon, kung mas marami ang i-recruit or kung ni-recruit kayo via a Philippine Recruitment Agency or Foreign Placement Agency, mas magastos ito sa side ng mga employers kasi may karagdagan pa silang babayaran para mas smooth yung process. Well, katulad din naman ng direct hire, you are guided entirely mula sa visa application hanggang sa Polo at saka sa POEA. Pero in terms of expenses, siguro mas malaki ang gagastusin ng employer kapag dumaan kayo sa recruitment agency dahil nga ini-expedite nila yung process na dapat sila ang mag-guide sa inyo. Ang parehas na prosesong ito ay acceptable at magandang paraan ng pagpunta sa UK. Kaya lang kalimitan yung mga kababayan na natin na nagdi-DIY, sinasabi nga natin, maraming mga portal or employment sites na pwede ninyong subukan para dun sa mga DIY efforts natin para makukuha tayo ng UK employer. So, lagi lang po tayong mag-ingat sa ating dealings online. Naririnig namin sa ibang mga UK employers na nakausap namin ay sa una, sila ay quite adamant or hesitant sila na kumuha ng mga workers sa Pilipinas dahil doon sa proseso. Hanggat maaari, iniisip nila na kumuha locally at saka minsan kinukuha din nila yung mga Filipinos outside the Philippines na mas madali yung proseso. Pero pagdating dito, kailangan pa rin nilang asikasuhin yung mga kaukulang papeles para kung sila ay magbabalik manggagawa sa Pilipinas. So ayun po, ito yung kalimitang pinagdadaanan ng mga UK employers para makapag-hire sila ng mga workers sa Pilipinas sa mga skilled categories dito sa UK. Hanggang sa muli po, ako po ulit si Vince. Maraming salamat.